dumalo po dito si tatay, may pinilin ba siya sa inyo? Nasa kamay mo na ang alas si Face. Masayang sinaad ni Luke na madami silang kinita sa cafe na yung buong araw nilang sales ay nakuha nila ng 5-hour sales. Sinaad naman ni Arisa na narealize niya na mag-offer din sila ng ibang product sa mga customers gaya ng pie, cake, cookies or extra shot ng espresso na agad sinabihan ni Luke na ginagawa din nila kaya giniit ni Arisa na baka siguro sa smile niya. Kaya puno din yung tip box, sabay niliwanag niya kung tanggap na siya sa cafe dahil sa term ni Luke na natin na agad namang ngumiti si Luke kaya masaya si Arisa dahil may trabaho na ito. Habang gumawa naman ng email si Samuel para kay Roldan kung saan nag-request ito ng meeting nila dahil tapos na niya yung mga documents pertinent sa assets and properties ng Oriental Ridge Estates na wala siyang kalam-alam na nakakonect ito sa laptop nila Roldan kung saan nakikita nila ang lahat ng ginagawa niya sa gamit niyang laptop. Pinaliwanag ng IT nila Roldan sa kanila na nakamirror yung laptop na inisyo niya kay Samuel kaya lahat ng itatype niya ay makikita nila pero wag nilang gagalawin yung mouse kasi pag ginalaw nila ay gagalaw din yung cursor ng laptop na ginagamit ni Samuel. Kinagabihan sa paglabas ni Samuel sa building ng kumpanya ay nasa labas sila Roldan at Jacob na agad sinabihan ni Roldan na na-receive na niya yung request niya para sa kanyang presentation na unang araw pa lang niya ay nagpapakitang gilas na agad sinabihan ni Jacob ang kuya niya na baka gusto niyang maging star employee. Sabay sinabihan niya si Samuel na galingan niya dahil aabangan nila yung presentation niya. Dumiretso naman si Samuel sa gym kung saan andoon ang kanyang mga kaibigan na pinaliwanag ni Rafael kung ano ang dapat nilang gawin para matulungan si Arisa na ma-access yung mga pera niya. Kinumusta ni Rafael ang kaibigan niya kung papaano yung paghahanap niya sa seed phrase lalo't may trabaho na ito na agad sinabihan ni Samuel na itutul pa rin niya na isasabay niya sa kanyang trabaho. Sakto namang narinig sila ni Ismael na yung word nilang seed phrase kaya tinanong niya sila kung may crypto wallet din ang mga ito na agad pinakita ni Samuel yung cellphone niya sabay pinaliwanag niyang sa tatay niya yung crypto wallet na kinagulat naman ni Ismael dahil napakalaking pera. Sabay tinanong niya kung alam na nila kung saan nila mahahanap yung mga seed phrase kaya inamin ni Samuel na wala pa siyang alam at kailangan niyang maunahan yung mga taong nag-i-interest din doon na sila mismo ang kumuha sa laptop ng tatay niya. Kinaumagahan ay pinapanood naman ng King yung album ng daddy niya noong bata siya na may kuha pa sila sa Attic Hardware kaya nang lumabas si Arisa ay sinabihan niya ang tita niya na tignan niya yung mga larawan ng daddy niya kaya natawa naman ang dalaga na binuli pa niya ang kuya niya. Inabot ni King yung larawan, sabay tinanong niya kung sino yung kasama nila ng lolo niya sa larawan na agad tinanong ni Lolita kung hindi matandaan ng anak niya na si Whitson Attic yung kasama nila ni Mike na kaibigan mismo ng tatay niya at pinag-summer job siya noon sa mismong hardware kaya naalala niya yung clue na iniwan ng tatay niya na mahanap niya yung ibang silpay sa unang lugar kung saan niya natutunang maghanap ng pera. Nang ihatid naman ni Samuel sa Arisa sa cafe ay sinabihan niya ang kapatid niya na mag-iingat ito at kung ayaw ba talaga niyang magpasundo sa kanya, sabay biniling niya kung may kailangan siya ay tumawag lang ito sa kanya. Pagpasok ni Arisa sa cafe ay sinalubong siya ni Luke kung saan winelcome niya ito sa official first day niya sa trabaho, sabay abot sa uniform niya na agad nagpasalamat ang dalaga. Agad namang inikot ni Luke ang dalaga at pinakilala niya sa mga employees na si Arisa ang bago nilang barista at andoon si Anso, kaya tinanong ng dalaga kung stalker niya ito, kaya tinanong ni Luke kung magkakilala na sila, na agad nagpaliwanag si Anso na hindi pa masyado pero kilala niya yung tatay niya na scammer kaya minura naman ni Arisa. Present naman ni Samuel yung presentation niya kung saan sa Attic Hardware sila kukuha ng mga gagamitin nila na agad namang dineject ni Jacob dahil meron na silang experience noon pero hindi lang nila masabi na ayaw nila sa Attic Hardware dahil kaibigan ni Mike yung may-ari pero pinaliwanag ni Samuel na nag-improve na ang Attic Hardware. Dahil dito ay sinadya ni Jacob na tapikin yung baso sa tabi niya kaya nalaglag ito na pinatawag ni Roldan kay Agnes yung janitor nila.
Sa pagkalaglag ng baso ay naalala ni Samuel noong bata pa siya na nasa attic hardware sila ay natamaan niya yung bola na nasa mismong mesa ni Winston, kaya na out of focus ito na agad na halata nila Roldan dahil natutulala na ito. Sinubukan niyang magpaalam na importante ang pupuntahan niya, nakaalala lang niya, pero hindi siya pinayagan. Habang nang tinuturuan ni Enzo si Arisa kung papaano niya gamitin yung mga equipment nila ay hindi pinapakinggan ng dalaga, kaya nag-walk out si Enzo. Habang meron namang isang vlogger na pumasok sa cafe kung saan madami siyang kita, sa huling content na ginawa niya dahil nag-viral ito nang mamukhaan niya si Arisa, kaya nilive niya ito na agad namang sinita ni Enzo. Pero dahil sa galit ni Arisa ay mismong kinuha niya yung cellphone ng vlogger at nag-selfie ito na siya mismo ang nag-video sa sarili niya kung saan inamin niyang anak siya ni Mike na isang scammer, pero binoise out din niya ang nararamdaman niya na sa mga sandaling yan ay kung alam lang sana na iniskam ng daddy niya ang mga sustento at nilulustay niya ay hindi niya ito tinanggap, pero sinumbat niyang ginagawa niya ang makakaya niya para mabuhay ng normal. Pero hinuhusgahan pa rin siya ng mga tao at nagtratrabaho siya para mamit ang kanyang mga pangangailangan, pero ganun pa din ang pagtingin sa kanya kaya humagulgul ito. Sabay nag-walk out na kaya naawa naman si Enzo sa kanya. Habang ng 5 p.m. na ay agad nang lumabas sa opisina si Samuel nang nakita sa ni Jacob, kaya agad niyang tinanong kung alis na ito, na agad namang dumipensa si Samuel na 5 p.m. na kaya pwede na itong umuwi. Dumiretso si Samuel sa attic hardware pero wala siyang kalam-alam na pinasundan siya ni Jacob. Mahahanap na ni Samuel ang alas sa hardware attic na iniwan mismo ni Mike doon yung huling clue niya para mahanap niya yung seed phrase, pero nakamanman sa kanya ang mga tauhan nila Roldan at Jacob. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode.